Mr. Bimby Aquino, no, ang kanya pong matinding reaksyon patungkol sa isang video, no, na kung saan ay tila bagan meron pong backhanded compliment at disguise body shaming para kay Raisa May Dizon. So ano nga bang naging reaksyon, no, nitong si Bimby matapos niyang marinig ang mga salitang ito mula sa isang vlogger or journalist na si Oscar Recabar sa concert ni Angeline Quinto. Yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, bago tayo magpatuloy, let's watch this short video clip. Isa na. One. Ganda ni Raisa May. Sorry po, sorry. Dito. Thank you, baby. Ang insidente sa video ni Oscar Recabar sa concert ni Angeline Quinto kung saan idinamay si Raisa May Dizon sa isang pilit na biro ay hindi lang simpleng hirit, isa itong malinaw na anyo ng backhanded compliment at disguise body shaming. Bagamat nagpapakita ng profesionalismo at pagtitimpi si Bimby Aquino Yap sa pamamagitan ng pagngiti at pagpapicture pa rin, ang kanyang reaksyon at kapansin-pansing pagkapikon ay may malalim at importanteng mensahe. Kung susuriin natin yung mga kinilos ni Bimby, bakit siya napikon? Ito po yung kanyang protective instinct at solid na respeto. Si Bimby ay lumaki sa industriya na nakikita ang hirap ng mga artista. Sa pakikipagtrabaho niya kay Raisa May sa Itbulaga, nakabuo sila ng genuine na bonding. Ang pagtanggi niya na tumawa sa biro ay nagpapakita na hindi niya kinatutuwa ang pambabastos sa kanyang co-host o kaibigan para lang sa panandaliang saya ng ibang tao. Mataas na emotionally intelligent or EQ na agad na naramdaman ni Bimby ang usok ng pambubuli sa likod ng pakikiusap ng fans. Alam niyang ginagamit ang pangalan ni Raisa bilang punchline para iparamdam na ang itsura nito ay isang bagay na dapat ikahiya o pagtawanan, habang siya naman ay pinapalabas na upgraded version. So sa boundary sa gitna ng pakikisama, ang kanyang bahagyang pagngiti at pagbibigay pa rin ng litrato ay patunay na magandang asal or GMRC, good manners and right conduct. Pinagbigyan niya ang fan out of courtesy, pero ang kanyang micro-expression, ang kawalan ng tunay na saya sa muka ay malinaw na boundary statement. Pagbibigyan kita magpa-picture pero hindi ko ito tolerate ang hirit mo. So bakit hindi maganda at mapanganib ang ganitong biro? Kasi dun sa video po na napanood po ninyo, para lang po maunawaan ninyo. Tapos na kasi yung concert, so naglalabasan na po lahat ng mga nanood sa concert ni Miss Angeline at maraming mga artista at mga journalist at isa na rito si Oscar Recabar, no, na kung saan ay binidyoan niya nga si Bim dahil syempre bilang vlogger, alam din naman talaga niya na nagte-trending ang Maybe Love Team. So ang ginawa po nito, tinawag niya po si Bimby para magpa-picture yung kanyang kasama na medyo may katabaan at kaliitan. At sinabi nitong, Bimby, gusto raw magpa-picture sa'yo nito, yung kamukha ni Raisa May. Kaya kung nakita niyo po yung itsura ni Bim, na parang pilit lang siyang tumawa kasi hindi niya nagugustuhan na ginaganon si Raisa. Alam natin for the last how many years, si Raisa May Dizon ay nagiging tampulan ng biro at ginagamit bilang subject ng katatawanan. And this time, lumabas si Bimby Aquino para po iparamdam sa publiko na hindi dapat ganon ang trato kay Raisa or kahit kanino pa man. Diba kasi kung mapansin po ninyo sa interview ni Raisa May, yung kanyang kay Miss Tony Gonzaga, na meron pong isang salita na talagang tumimo sa kanya at dinala niya hanggang sa kanyang paglaki. Ang maganda lang kay Raisa, dinala niya yun at ginamit na yun bilang stepping stone na magtagumpay dun sa tinatahak niya ngayon na talagang magpursige. Pero bakit nga ba hindi maganda at mapanganib ang ganitong biro? Yung tagong body shaming at looking ang pagkumpara sa dalawang tao para lang ginagawang katatawan ng isa dahil sa kanyang features ay hindi nakakatuwa kasi binababa nito ang self-worth ng isang tao batay lamang sa pamantayan ng kagandahan na idinidikit ng lipunan. Number 2, disrespect sa trabaho at pinaghirapan ni Raisa May. Si Raisa May Dizon ay isang dating child star na nagsumikap at napatunayan ng kanyang talento sa telebisyon sa loob ng maraming taon. Ang bawasan ng kanyang halaga at gawin siyang basihan ng punchline
ng kapangitan o kapintasan ay tahasang pagbabaliwala sa kanyang dignidad bilang tao at artista. So normalize microaggression sa content creation na sina Oscar Recabar at ang kanyang kasama ay representative na tinatawag na cloud culture, kung saan nakakalimutan na ang boundaries para lang makakuha ng reaction o content. Ang paggawa ng nakakailang na sitwasyon para sa isang celebrity ay hindi pala kaibigan kundi harassment na idinadaan sa tawa. So yung aral at values na mapupulot dito sa Gen Z chivalry at loyalty, hindi mo kailangan makipag-away o magwala para ipaglaban ang kaibigan mo. No? Katulad ng ginawa po ni Bimbi, ang hindi pag-ride sa biro o disapproval by silence ay sapat na para ipakitang mali ang ginagawa ng iba. Pagtangging maging cuddler ng bullying, pinapakita ni Bimbi na hindi kailangan maging people pleaser. Kung isang biro ay nakakatapak ng kapwa, may karapatan kang ipakita na hindi ka natutuwa, 'di ba? Kaya naman sa word awareness, ang salita ay may timbang. Kaya bago magbitaw ng komento sa inyo ng joke, kailangan pag-isipan kung nakakasakit ba ito ng kapwa o nagpapakita ng kawalan ng respeto. Pinatunayan lang ni Bimbi na sa kabila ng kanyang kabataan, meron din siyang matibay na moral compass, tamang edukasyon at tunay na pagpapahalaga sa kanyang mga nakasama sa trabaho. Kasi bagamat makikita natin dito na yes, nagpa-picture pa rin si Bim kasi that's really part of their job, no, na ngumiti ka pa rin despite of hindi mo nagugustuhan ng mga kapaligiran, na hindi mo nagugustuhan yung atmosphere, pero kailangan niya pa rin gawin, 'di ba? Pero yung kanyang pagpapakita na parang tila napikon at hindi natatawa si Bimbi, yun po isang pagpapakita ng respeto na parang dun sa kanyang mga kilos ay nangusap na siya na hindi po pwedeng gamitin si Raisa May bilang mga katatawanan at sa mga ganitong pagkakataon, 'di ba? Kasi parang ang unfair lang kay Raisa na laging siya na lang yung bunot sa mga ganitong pagkakataon, 'di ba? Na parang ginagawa na lang katatawanan lagi yung itsura niya, na parang binababa mo yung isang tao para mag-angat ka ng isang tao. That's really a bad shot, 'di ba? And for Bimbi, that's really a bad reactions at bad joke, no, para sa kanya. Kaya ganun po yung reaction niya. Kaya naman numahanga tayo kay Bimbi for being so very respectful, no, despite of all the issues na pinabibilangan nila ngayon ni Raisa May, dahil nga sa hindi nga nila pagpapakita or dahil nga po sa madalasan na hindi siya nakikita sa Itbulaga. Pero hindi po yun lisensya para talagang abastusin, ano, at wag birespetuhin ang pangalan ni Raisa May, kasi si Raisa po never po niyang ginawa yan sa iba, 'di ba? Kung meron man siyang lalaitin, mas lalaitin niya yung sarili niya kaysa manlait ng iba. Ganun po yung ginagawa ni Raisa. Kesa naman manakit siya ng iba, kasi alam natin that joke is a half meant, 'di ba? Kung parang sabihin na natin na joke siya pero minsan nakakasakit na rin siya. So yun yung parang tinatatak ngayon ni Bim, na parang kailangan ba na na banggitin pa si Raisa ng ganun-ganun, 'di ba? Para lang po talagang makuha mo yung atensyon ng isang artista. So anyways, kayo na po ang humusga, mag-comment kayo sa comment section. So and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.